My name is Father Alberto Supremo Poblete. I'm a Capuchin and I'm already a priest by, I think, 19 years. I was ordained December 8, 1999, when I was very young, and I used to play with my friends, especially in school or even outside school, that whenever we would have a role-playing, di ba, yung bahay-bahayan, uso pa yung panahon na yun kasi wala pa namang gadgets, walang tablets, walang computer. Normally, I would play the role of a doctor of medicine or a priest. And then as I grew up, I saw the example of a very good parish priest at the time, Father Nonong Pili, who was assigned as parish priest in our town, General Nacar, Quezon. He was a very good priest, along with a sister who worked with him. Together, they really transformed our little parish into a model parish for basic ecclesial community. We became very much alive because of their good example and governance. Their humility, they were really immersed in our life of faith. So, and then my mother was also a lay leader at the time. So, given all these examples of good people serving the Lord with all their heart, I also thought of, offering my whole life like one of them. The Lord led me into the Capuchins. Every brother is a gift, but at the same time, this particular gift will put you to the test, di ba? Kasi nga, kung sino yung mahal mo, kung sino yung kapatid mo, yun din ang magiging source ng irritation minsan, no? Kasi iba-iba ng ugali, yung so talagang yun, isa yun sa mga struggles, yung how do I live the gospel life among the brothers, no? Obedience lalo na, di ba? Of course, there are many times or many occasions where I would like to do this. And then when I consult the superior or the provincial minister or the guardian, he has a different thing in mind, or the council. So I die to myself in order to follow God's will, which at this time is revealed through the decision of the council of the brothers, our superiors. Sa aking bahagi, ang isa sa pinakamatinding pagsubok na aking naranasan ay yung challenge sa affectivity. Bakit? Kasi nga, ang background niya na when I entered the seminary, I never experienced really having a girlfriend. Naku, yan ang isa sa mga matitinding struggles. Kasi talagang iba-ibang phases, iba-ibang stages of human development. Talagang it keeps coming back. Kaya talagang iba yung panalangin, tapos pag-iwas din sa mga okasyon ng pagkakasala, etc. And then yung tulong din ng fraternity, an open fraternity wherein we can discuss these struggles will really be of help. Our province, the Capuchin province, the Philippines, formed small groups which would be a help for our ongoing formations. Yung particular group namin, ang tawag namin sa aming group, kasi iba-ibang group by profession kasi yan, yung WACG, Wedding at Cana Group, yung ibang mga grupo ng Capuchins, like the elderly, ahead sa amin yun, iba rin ang tawag nila sa kanilang grupo. Pero bakit napili namin yung ganun tawag? Kasi nga, yung isang nag-suggest, isa sa amin, pari din siya. Now he is the parish priest of St. Francis. Ang sabi niya, kasi nga, yung sa stage natin, posibleng, may nararamdaman tayong pagkatuyo ng alak. So, kailangan natin ng banal na spirito. Kailangan yung tubig maging masarap na alak, kagaya ng giwa ng Panginoong Jesus doon sa wedding at Cana. Totoo naman yun. Kasi nga, yung nandun pa kami sa doon sa cluster ng mga bata, kumbaga namamayagpag sa apostolate, no? Hindi yung mga nauna sa amin, mga elderly na yan. So mas limited na yung kanilang apostolate. Kami talagang kasagsagan, multitasking. So kapag hindi kami maingat at hindi kami naingatang mabuti, di ba? Pwede kaming matisod sa bato, mahulog sa malaking kasalanan, etc. So ito yung magandang reminder sa amin na laging magsumamo, hilingin ang biyaya, lakas ng banal na spirito para lagi kaming palakasin upang lagi kami magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang sambayanan. Number 1 ay yung prayer life. Kasi oras na yan ang bumagsak, sigurado yun, no? Babagsak kami. Naiiyak ako. Kasi nga, yung image ni St. Paul, no? We are an earthen vessel.
So the power is not coming from us. It is from the Spirit of Christ, from God Himself. And the only way to preserve us in this vocation is to really attach ourselves to the Lord Himself in prayer. And then malaking support yung fraternity. Kaya importante, aside from prayer, yung support ng aming fraternity, ng mga brothers. It's just like your family. Kung well-accepted ka, well-loved ka sa family mo, di ba? Of course, tulong din yung ibang grupo o yung mga peers, mga friends. Pero at the end of the day, you will always go back to your own family. The same with our fraternity. Kaya kailangang laging ipipreserve, no? Yung palalakasin lagi, yung samahan, yung harmony, yung unity among the brothers. Napanood mo? Oo, Father. Actually, natuwa nga ako kasi yung pangalan ng grupo nila, WAC-G. Diba? Natuwa rin ako. Oo, Wedding at Cana group. Support group mismo yon. Right. Pero kahit na ganon, suportado ka ng community mo. Minsan, even within the community, parang you still feel alone. Talaga? Isolated, ganyan. Especially pag ang ministry mo, naiiba sa lahat. Parang mag-isa ka lang dyan, dito kami, diyan ka. Kahit magkakasama tayo sa loob ng community. So, importante talaga yung ano, di ba? Yung prayer life na tinatawag. Dapat, kahit na nasa grupo kayo, or more so, if you're alone, di ba? You need the prayer life kasi you need the guidance of the Holy Spirit, di ba? Kaya nga, kahit sa Bible, no, sinabi ni Jesus Christ sa mga apostles niya, I'm sending you out 2 by 2. Yes. Para merong supporting each other. Right. Ngayon, yung prayer life, importante rin yun kasi darating yung panahon na kahit na ang feeling mo, nag-iisa ka, pag nagdasal ka, sasagutan Diyos sa'yo at sasabihin ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Wow. I'm here. Maganda Nandito yun. ako. Very reassuring, yes. Oo. Kaya itong i-share sa atin ni Father Albert Poblete, siya po'y OFM, Minor Capuchin, Rector ng Lourdes School sa Quezon City, i-share sa inyo kung anong ibig sabihin nung hindi ka nag-iisa kahit na sabihin mong ikaw iniwan, inabandon. So here is his reflection on the fourth word. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito hong kasunod na mga katagang namutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesus ay matagal na nating pinagninilayan. Kahit huno ako'y bata-bata pa at ako'y nanonood din ng Siete Palabras doon pa sa probinsya ng Quezon, ang malimit po na naririnig kong paliwanag ay ito raw ay panalangin lang ng Panginoong Jesus. He was actually reciting the beginning of Psalm 22. At tama naman, kapag tinunghayan natin sa Biblia, ay totoo nga na iyon yung opening line. Pero malimit, di ba? Ang tanong natin, bakit ano to? A cry of desperation. Pero ang paliwanag ulit sa atin, pag tinunghayan natin yung buong salmo, hindi ito nagtatapos sa cry of despair. Naandun yung malaking pagtitiwala sa Diyos na sa gitna ng ganitong marugdob na paghihirap, pagsubok, yung salmista na nagdadasal nito na may pwede nating sabihin prefiguration mismo ng Panginoong Jesus sa kanyang paghihirap sa krus, naandun yung kanyang malaking pagtitiwala sa Diyos na nagliligtas. Kaya doon sa bandang dulo ng Psalm number 22, puno siya ng pagpupuri, pasasalamat sa Diyos na nagliligtas. Pero habang ako po ay tumatagal sa paglalakbay, lalo na sa buhay Capuchino, meron po akong natagpuan na napakagandang paliwanag na nabasa ko doon sa isang aklat na isinulat ng isa sa aming mga Capuchin brothers. Sino ito? Si Father Raniero Cantalamesa.
meron siyang meditation tungkol sa paghihirap ng Panginoong Jesus. Jesus on the cross. Yun po ang ating tutunghayan para doon sa kanyang napakagandang paliwanag. Bakit ganito ang sigaw ng Panginoong Jesus? Sabi niya po ay ganito. On the cross, Jesus experienced the ultimate consequence of sin, which is the loss of God. He has become the godless one, the atheist. The word atheist can have either an active or a passive connotation. It can indicate someone who refuses God. Yun po yung active sense of the word atheist. But also someone who is refused by God. Yun yung passive sense. In the second significance, the word applies to Jesus on the cross. His atheism was one of pain, not of guilt. It expiated all the culpable atheism that exists in the world and in each one of us under the form of rebellion against God and of indifference to God. Ganun ho yung tindi ng paghihirap ni Kristo habang siya'y nakabayubay sa krus. Kaya tama lang po ay yung ginawang bagong translation sa English ng ating yung pagdiriwang ng banal na misa, di ba yung sa misal, binalik yung sa credo, yung sa pagpapahayag natin ng pananampalataya, ibinalik yung expression that He descended, hindi na to the dead, no? He descended to the dead, hindi na yun. Ibinalik doon sa mas original. He descended into hell. Na malimit, hindi natin maintindihan. Bakit? Akala natin ang hell ay lugar ng mga tao na hindi na pwedeng iligtas. Dahil sa kasalanan ng mundo, na kanyang binalikat, no? Pinasan sa kanyang mismong katawan in place of us. Doon sa punto na yun, totoo na naging kasalanan siya sa harapan ng Ama. At natural, ang kasalanan at ang Diyos hindi pwedeng magsama dahil kinuha nga ni Kristo lahat ng kasalanan ng mundo sa kanya mismong katawan, naranasan niya yung abandonment, absence of God, the loss of God, or if you will, we call this hell. Sapagkat ano ba ang hell? The absence of God. Kaya ganun katindi yun. Sabi nga ni San Agustin, di ba? Our hearts you have made for yourself, O God, and therefore they are restless until they rest in you. So yung kabaliktaran noon, wala ang Diyos, pero nilalang tayo ng Diyos para sa Kanya. Ibig sabihin, yung ating final fulfillment as human beings will only be found in God. And then, we wake up one day, wala ang Diyos. And this is for all eternity. This is the image of hell. At sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus, yung kanyang kamatayan sa krus, naranasan niya yung absence of God because He carried all our sins on His own body. Yun, sa tingin ko, napakaganda na paliwanag bakit namutawi sa bibig ni Jesus ang ganong mga kataga. My God, why have you forsaken me? Pero hindi totoo na wala ang Diyos Ama roon, ni ang banal na Espiritu wala rin. Dahil dun sa kakanyahan ng Diyos, di ba, na isang Diyos, tatlong persona, yung interpenetration of the persons of the Trinity, hindi pwedeng wala ang Diyos Ama sa panahong iyon na sinasabi ni Jesus that He was abandoned. Ang totoo, doon sa experience of abandonment na yun, or seeming absence of God, the Father and the Holy Spirit are with Jesus. Yun ang ganap na katotohanan. At ito yung dapat nating binabalik-balikan sa tuwing tayo bilang tao, tagasunod ng Panginoong Hesus, nawawala na tayo ng pag-asa, sa tuwing nakakaranas tayo ng matitinding pagsubok, kailangan nating alalahanin lagi. Si Jesus nauna na sa ganung kinasasadlakan natin.
Hindi niya tayo kailanman pababayaan ni iiwan. At ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu, kasama natin. At sa pagbabata nitong krus na ito, yung mga pagsubok na yan, lalo't higit kung ang ating paghihirap ay hindi bunga ng kasalanan, sapagkat gano'n na nangyari sa Panginoong Hesus. Walang kasalanan, pero binata niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Yung nga, naging passive atheist siya. Yun ang words na ginamit ni Father Raniero Cantalamessa. Ibig sabihin, sa tuwing kagaya tayo ng Panginoong Hesus, babathin natin yung ating mga paghihirap na hindi bunga ng ating kasalanan. Yun ang sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya huwag tayong magreklamo kasi minsan ang iisipin natin, bakit ako ang binigyan ng cancer? Ako na nagpapakabuti. Ako na hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Ako nang dasal ng dasal. Bakit hindi na lang sila, yung mga corrupt people dyan, o ganyan. O yung mga masasama ang salita, sana sila na lang ang magka-cancer sa dila. O mga ganyan, yung ibang wishes natin, di ba? Ay wag na ho natin pakialaman sila. Pagdasal na lang natin. But as for us, whenever we suffer out of good deeds, or suffer because we are doing what is good or right, or we suffer because we proclaim the truth, be blessed. Accept these things as God's blessing, because that is a sure sign that we are becoming closer and closer to Jesus, our model of being human, who was obedient to the Father's will until the end of His life. Kaya sana po itong maiksing exposition na ito makatulong sa atin sa pagtanggap ng ating kanya-kanyang krus sa buhay. Pero una, alamin natin saan ang gagaling ang ating paghihirap. Kasi kagaya ko ho, at the age of 35, na-discover nung doktor, hypertensive na ako. So pumunta ako sa isang doktor doon sa heart center. Eh anong sabi sa akin nung doktor? Father, yang inyong lagay na yan, hindi na ho kaya ng diet lang at saka exercise, no? Kasi sabi niya, yung inyong cholesterol sobrang taas at dalawa yung pinagkukunan nito. Well, predisposed kami because of the genes. I remember my mother dying in 2004 because also of hypertension. Kaya nagkaroon siya ng aneurysm. I think twice she fell on the floor. So may pagkukunan. Pangalawa, sa abuso sa pagkain. Kasi alam niyo ho ba, noong ako'y bata-bata, mahilig ako sa balut. Mahilig din ako sa chicharong baboy. Pagka ako'y dumadalaw sa panganay naming kapatid, si Ate Feli, kasi principal siya sa Mount Carmel High School sa San Luis, Aurora for many years, naku, talagang enjoy ho ako. Sasakay ako sa Baliwag transit, no, dyan sa Cubao. Pag huminto na yon sa Baliwag, Bulacan, aakyat na yung mga vendors na may mga tangan-tangang basket. Naku, ako'y excited na. Bakit? Sapagkat andyan na yung paborito kong balut at saka yung mga chicharong baboy. Ay nakakailang balut ako sa isang upuan, sa isang biyahe. Malimit. Mga 5 ho, mahina yun. Tapos ilang packs nung chicharong baboy, siguro mga 7. Kasi mahaba ho ang biyahe eh. Mula Cubao hanggang San Luis, Aurora Province. Ang layo ho no. Nung mga panahon na yun, umaabot ho ng mga 7 hours ang biyahe. Ngayon, mas maiksi na. Ubos ho yun. Minsan pag kinapos pa, dun sa Villa, yun yung dating daan dun, sa bundok ng Sierra Madre, kukuha pa ako, bibili pa ako ng chicharong bulaklak. Ayan. So talaga, and then yung ice cream, paborito ko rin ho yan. Ako, isang upuan ko lang ho, yung half gallon. Ganon kaabusado. So hindi ho ako makareklamo ngayon, bakit ako hypertensive? Kailangan kong tanggapin at umiwas na sa mga ganitong abuso. Pero ang mahirap tanggapin, yung paghihirap na hindi bunga ng kasalanan. Pero ayon sa ating natunghayan kaninang paliwanag, sa tuwing tayo'y makakaranas ng paghihirap which we don't deserve because we did something good or we are telling the whole truth, accept these things as God's blessing. It means we are becoming more faithful follower of Christ because He also suffered for us. He who did not know sin, but He was made sin for us, sabi ni St. Paul.
Kaya ito yung suffering na katanggap-tanggap sa Diyos. Ialay natin ang ganitong uri ng ating paghihirap para sa patuloy na pagliligtas ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli mong ipinaalala sa amin ang dakilang sakripisyo ng iyong bugtong na anak, ang pag-aalay ng kanyang buong buhay para sa aming kaligtasan. Tulungan mo rin kami sa araw-araw ng aming pamumuhay na maialay namin ang aming sarili, ang aming mga mumunting sakripisyo, lalo pa nga yung aming sakripisyo sa paggawa ng kabutihan at pagsisiwalat ng ganap na katotohanan, upang kami maging kasangkapan mo magpahanggang ngayon at sa kinabukasan sa patuloy mong pagliligtas sa sanlibutan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.